Ayan, good morning! Ayan, magandang umaga po mga kapanalig sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Wala mong palakpakan dyan. Ayan, good morning po sa ating lahat. Nais ko lang din po magpakilala ang aking sarili. Mali yung grammar. Nais ko lang po magpakilala ko po si Coy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radio. At ako naman po ang inyong certified kapanalig Jet Abrigo. Wow, na-miss ko yun na certified. Ayan. Good morning po sa ating lahat at good morning po Ate Jessa. Yes, good morning. Kamusta ka naman, pare Coy? Okay naman at grabe na-miss ko itong pagkakataon na to na makapag-host ulit ng Kapanalig Day. No? It's been a while. Yes, ang nagbabalik. Isang taon din ang nakalipas no bago ako balik ulit sa ating Kapanalig. Isang taon na ba yun? Yes, oo. Mabilis lang talaga. Medyo tumagpad nga ako ngayong taon ng 2020. Hindi ba? Ay. Ayan, sa ating mga kapanalig, live na live po tayo ngayon dito sa ating venue sa Veritas Chapel. Ito po yan sa 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Kaya naman sa lahat po ng mga nakatutok sa inyong mga Facebook Live, magandang umaga po. Yan, live na live din tayo pare ko na napapanood sa ating Facebook page ng DZRB 846 at sa ating Kapanalig Community. Ayan, kaya sa lahat po ng mga nakatutok sa ating Facebook Live, huwag niyo po kalimutan i-share. Ayan, libre lang po yan mga Kapanalig. At abangan niyo po ang ating mga papremyo dito sa ating Kapanalig Day. Ngayong araw po ay, ito po ang second month of the year no, ng 2025, Feb 1, 2025. Ito ay buwan ng mga puso. Kamusta naman ang inyong mga puso, mga kapanalig? Yan pa ba ay nagiging high blood ba minsan? Dahil pag tinignan ang pera, wala nang laman ang wallet? Hindi pa rin. Hingang malalim lang at alam mo yun, giginhawa din ang buwan. Kamusta ka naman Ate Jessa? Okay na okay ako. Siyempre kinakabahan ako eh. Kasama kita. Kamusta ang iyong experience sa ating Kapanalig Day? Okay na okay. Dahil nung nawala ka, lahat ng coordinator naging host. Kaya naman nakakatuwa. No? Sa susunod may rotation pa rin tayo ulit no, para sa ating mga Kapanalig coordinator. Ayan, good morning po sa lahat po ng mga bagong bukas pa lang po na kanilang mga Facebook page, lalo na po sa ating mga ibang pages. Saan ba tayo napapanood Ate Jessa? Yes, live na live tayo na napapanood sa Sky Cable Channel 211, sa ating Facebook page ng DZRB 846 at sa ating pong Kapanalig Community. Grabe yung energy mo ngayon. Mukhang nakapag-Milo ka. Nag-Milo ka ba o nagkape? Nagkape ako. Nagkape. Kayo po ba ay nagkakape mga Kapanalig? Tapos na daw. Ayan. Isang hep-hep! Ayun. Kung naririnig niyo po sila. Ayan po. Isa pa hep-hep! Yan, napakataas ng energy. Ako lang yung nag-hep-hep huray pero hindi nagbibigay ng jacket, ha? Okay, Ate Jessa. Ayan. Last month, si Ate Jessa po yung naging host po natin. Meron tayong itatanong sa ating mga kapanalig, sino ang naging guest priest natin last month? Pwede nyo pong i-comment yan sa mga nanonood. At syempre dito sa ating live audience, meron bang nais sumagot? Sino ang naging guest natin last month? Ayan, kanya-kanya silang search. tingin ng phone. Dito ko yung pinicturan eh. Gumagano yung cellphone nila. Dito yung banda eh. Okay, lapit po rito. Sino po? Apo? Yes. Dito. Father? Ayan. Si Father Rogie Castellano. Yes. Ang galing mo ng tita mo. Paano mo nalaman? Ayun, napakahaba ng kanyang note. Bali, ang sabi po ng Tita Amor, ang naging guest priest po natin last month ay si Reverend Father Rogie Castellano. At syempre, napakaganda ng ating topic last month. Ano nga ba? Yes, ang topic natin last month ay may kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. May kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan. Pwede pa akong humingi ng isang sharer dyan kung ano yung tumahimik po silang lahat. At eto yung nakakatuwa doon, lahat silang tinginan sa poste.
Huling-huli kayo. Nagtingin ako lahat sa poste. Ayan, mamaya pipili po tayo ng pwedeng sumagot dyan sa tanong natin, Ate Jessa. Ikaw ba ay kinakabahan pa rin pag nag-host? Medyo lang. Anong feeling? Grabe. Sobrang kaba. Ayan, si Ate Jessa po, no, isa po siya sa mga certified kapanalig coordinator po natin dito sa ating kapanalig community. Siguro banggitin natin yung ating mga kapanalig coordinator para at least makilala din ng ating mga viewers ngayong umaga. Ayan, nandiyon po ang ating coordinator ni si Brother Roniel, Brother Edison, si Brother AJ, si Brother Lloyd, at syempre ang ating pong heads, si Miss Apple Ann Estrella. Yan po ang bumubuo po sa ating kapanalig community. Mukhang inaantok na sila. Hep, hep! Ayan. Sino po rito yung mga taga-Luzon? Taas ang kamay. Luzon. Ayan. Chinecheck ko lang kayo. Chinecheck ko lang sila kung gising na ba sila. Nagtaas na naman sila ng kamay. O, tama naman, no? Ito ang pagtaas ng kamay. Sino rin yung mga taga-Bulacan? Ayan, o. Bilangin natin ang Bulacan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Sino naman yung mga? Taga-Cavite. Ayun, o. Yung Cavite. Saan yung mga taga-Cavite? Ayan. Ayan, sino po dito ang taga-Manila? Manila daw, Manila. Ayun, may dalawa. Oo. Malabon! Ayun na, nag-volunteer na. Sabi ni si Sir, ang tagal yung tawagan yung Malabon. Ako na. Ayan, si Tita Ane. Mabuhay po sa mga taga Malabon. Asa na yung mga taga Valenzuela? Meron ba, Valenzuela? Meron? Dati, ngayon, na-traffic. Medyo traffic kasi. May mga dadating pa, Brother Koy. Sino yung mga nasa ano dyan? Anong lugar ba hindi nabanggit? Rizal! Rizal! Nueva Ecija! Ayan. Yes, ang pinakamatagal. Quezon City! Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5. Binilang ko na kasi dalawa yung tinaas ni sister. Dalawa pala yung inuuwi. Ano ba hindi natin nababanggit, Ate Jessa? Meron po ba ditong taga Mandaluyong? Mandaluyong! Sa labas. Umalis na. Sa labas! Buti na lang, no? Ayan, magandang umaga po. Dumating na rin po ang ating guest quiz ngayong umaga. At shout out po kay Brother Chris Tour. Ayan, magandang umaga po. Ayan. At syempre, excited na po ba kayong mga kapanalig na makilala po ang ating guest priest ngayong umaga? Sana po no, ang ating mga kapanalig ay naka-follow po sa ating Facebook page, Kapanalig Community, para updated po kayo sa mga post po natin at ma-check nyo rin po ang ating mga announcement. Ayan, Brother Koy. Simulan na natin. Pero syempre, simulan po natin ito ng isang panalangin na pangungunahan ni Tita Yet Roque. Inaanyayahan po na ang lahat at tumayo at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa bagong buwan at araw na kaloob mo sa amin. Salamat po sa biyaya ng pamilya na napakahalagang regalo mo sa aming lahat. Lord God, hinihiling po namin na paghilumin mo ang aming mga pamilya. Patuloy mo pong punuin ang pagmamahal, pagkakaisa, pagkakaunawaan. Bigkisin mo po ng iyong pag-ibig ang bawat isa. Hilumin mo po ang mga magulang na hindi nagkakasundo. Gayon din ang relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Alam po namin, Panginoon, na walang perpektong pamilya. Alam po namin na may pagkukulang kami sa bawat isa. Ngunit, Lord, hinihiling po namin na punuin mo kami ng pag-asa at pag-ibig na magbibigkis sa aming pamilya. Tulad ng banal na mag-anak, nawa po sa panahon ng mga pagsubok at di pagkakaunawaan,
Palakasin mo po ang pag-asa at pagkakasundo ng bawat isa. Hinihiling po namin sa inyo na basbasan, ingatan, at pagpalain ng mabubuting bagay ang bawat isa. Ang mga miyembro na may sakit, hilumin mo po at patuloy na bigyan ng kalakasan at pag-asa. Tulad ng banal na mag-anak, kababaang loob po, hinihiling namin sa iyo na patnubayan mo ang bawat pamilya sa buong mundo. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat sa isang malagang regalong kaloob mo sa amin, ang aming pamilya, ang aming gantimpala, mula sa pagsunod ni Maria at pagtugon ni San Jose. Jesus, Maria at Jose, banal na mag-anak, ipanalangin niyo po kami. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan, maraming salamat po, Tita Yet, sa iyong pambungad na panalangin. Ay, dyan na daw tayo nakating. Ang hirap mag-artista. Yes. Ayan, bago po natin tawagin ang ating guest priest ngayong umaga sa ating Kapanalig Day, nais lang po namin pasalamatan ang ating mga kapanalig na andito po ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Meron lang po kaming kahilingan ni Ate Jessa, no, habang kami po ay nag-uusap bago kami magpunta rito, na sana po habang kayo po ay andito, tayo po ay makinig at mag-relax. No? Kalimutan muna yung mga problemang pinagdaraanan. Tayo po ay may kanya-kanyang problema. Pero ngayon po, kalimutan muna natin at manatili po tayong kalmado at payapa. No? Walang magwawala. Biro lang po. Pinapatawa ko lamang po kayo, kapanalig. Hep, hep! Parang ang hina, no? Hep, hep! Ikaw nga, Ate Jessa. Hep, hep! Yun, alive na alive. Pakilala mo na, Ate Jessa, ang ating guest priest ngayong umaga. Yes, ang ating pong guest priest speaker ay Dean of the Bikers Foreign Diocese of Novaliches. At syempre, Director ng Ugnayan ng Lungsod at Diocese. At syempre, Shrine Rector and Parish Priest, Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima. Welcome na po natin si Reverend Father Aristeo De Leon. Okay, mga kapanalig, maganda kayo lahat at guwapo. Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapanalig. Ayan. Napakasaya pala ditong maki-celebrate ng Kapanalig Day. At napakadami natin, katumbas natin, 1,000, 2,000. Ayan ang mga kapanalig po natin, ang saya-saya ng ating Kapanalig Day. Ayan ang napakaganda ng ating topic, no? Alam kong kayo galing sa isang camera natin. Ito, at saka, dito na ako titingin. Okay. Alam ko po, kayo ay galing sa iba't ibang lugar. Kayo ay talagang pinaghahandaan po ninyo ang araw na ito kasi isang beses lang po ito, no? Isang buwan, kaya talagang pinaghahandaan natin at pinag-uukulan natin ng panahon. At napakaganda po ng atin pong topic ngayon. Kasi po, pamilya ay isang mahalagang regalo mula sa Diyos. Ayan. Naririnig ko, parang tinatanong nila, sino ba itong maliit na pari na ito? Ako po si Father Aris De Leon, ha? Father Aris De Leon po. Father Aristeo De Leon. Ako po ay Pubong, Bulacan. Nakakatuwa, meron akong classmate dito. Ayun, oh. Classmate ko yun, si Edsel. Yan. Classmate ko, yan. O, taga Bulacan, ang mga taga Bulacan. Taga saan kayo? Giginto. Plaridel. Ako po yung taga Maykawayan at Marilao. Bulacan, yung mga taga Marilao, taga Maykawayan. Ayan. So, ang pamilya ay isang mahalagang regalo mula sa Diyos. Ito po yung pagninilayan natin ngayong umaga at sa buong taong puno
ng mga pangako ng pagpapanibago, puno ng biyaya, sa ilalim po ng tema na ang pag-asa ay hindi bumibigo. Ganda. Gusto kong ulit-ulitin natin yon. Magandang tema yun ng bawat pamilya. Ang pag-asa ay hindi bumibigo. Yan ay galing kay San Pablo, hindi po ba? Hope does not disappoint. Kung iyan ang panghahawakan ng mga pamilya, siguro po ang pamilya talaga makikita ninyo, no? Sa kabila ng hirap at dusa, tuwa at hapis, talaga pong makikita ninyo, dire-diretso po, dire-diretso. Mga kapanalig, ang pag-asa ay hindi bumibigo. Ngayon po'y pinagdiriwang natin ang Jubilee 2025, Pilgrims of Hope, mga manlalakbay ng pag-asa. At nakakatuwa po, mga kapanalig, kasi meron po tayong mga Pilgrims of Hope dito po sa ating Radio Veritas. Kayo ang manlalakbay ng pag-asa. Galing kayo sa iba't ibang lugar. At nandito tayo upang kumuha at mapuno at mapuspos ng pag-asa. Amen? Tingnan niyo ang katabi niyo. Tingin sa katabi. Mukha bang may pag-asa yan? May pag-asa? Amen? Palagpagan natin ang Panginoon. Mas malakas. Ayan. Isusustain natin yan hanggang 2 oras, ha? Alam po ninyo mga kapanalig, ang pagdiriwang na ito ng Jubileo kasama ang pamilya ay nag-iimbita sa atin na pagnilayan ang ating mga sariling pamilya. Gamit po ang modelo ng tinatawag nating Holy Family. Upang mayakap natin yung pong tawag ng Jubileo na magdasal, na maglakbay o magpilgrimage at gumawa ng mabuti, yung act of charity. So 3 bagay ang paanyaya sa atin ng Jubilee para sa isang pamilya. No? Gusto kong ulitin yon. Magdasal, mag-pilgrimage. Papaliwanag po natin yun mamaya. And yung acts of charity. Pero bago yun, gusto ko yung bigyan ng background. Magandang ulit-ulitin natin yung background ng Jubilee, no? Para po alam natin yung pinanggagalingan at yung pagdiriwang na ito. Kasi po lagi nyo na maririnig, Jubilee, Jubilee, Jubilee of Hope, Pilgrims of Hope. Ano ba ito? Alam po ninyo, o tingnan yung katabi nyo, tingin sa katabi. Alam mo ba yung Jubilee? Alam natin, memorize na natin. Bakit may Jubilee? Alam nyo na, pag mag-e-exam, makakapasa kayo? Ha? Ano ba itong Jubilee na ito? O so, madaling tandaan. Ang Jubilee year ay isang tradisyonal na pagpapahayag ng buong simbahan tuwing 25 years. Wow! 25 years! Yung ordinary Jubilee. Kailan ba yung unang ordinary Jubilee natin? Kailan? Nung year? Yan, kasi yung iba parang 2,000? Ha? 2,000! So pagkatapos nun, after 2,000, kailan na? Kailan yun? Wow! O pagkatapos ngayon, kailan? Kailan? Sabi ng isa, buhay pa kami. Sigurado ka ba? Sigurado pa. Imagine mo, no, si nanay. Nanay, ilang taong ka na po? 80! Wow! Sa next Jubilee year, 105 ka na. Di ba? O, kayang-kaya pa ba? Hindi, at least makatotoo. Yun yung may pag-asang sagot. Totoo naman yung makatotohanan. Nung mahirap naman sabing 105, tapos magtatatalon-tatalon ka pa. Talaga namang, kaya nga ang imbitasyon sa atin, i-celebrate na natin ngayon. Amen? Ipagdiwang na natin ngayon ang Jubilee hanggat malakas tayo, hanggat kaya natin. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. So, every 25 years, yung pala yun. Ito ay ang isang partikular na taon na itinatalaga, no?
upang anyayahan ang mga mananampalataya na mag-pilgrimage, na magsisi sa mga kasalanan, na magpatawad. Wala na yung boses ko. At magpanibago ng tutok at palalimin ang ating spiritual life. So yun po ang tawag ng Jubilee. In the Hebrew tradition, ang record sa Leviticus, yung Jubilee ay ipinagdiriwang every 50 years. Yun po yung original. Every 50 years. At doon po, sa pagdiriwang na iyon, pinapalaya po yung mga alipin. Yun po yung practice. Ano pa? Pinapatawad na yung mga may utang. Natawa tayo, no? So, tingnan mo nga yung katabi mo, tingin sa katabi. Ha? Meron bang may utang sa'yo? Tanungin mo nga, meron bang may utang sa'yo? Meron ba? Koy, pautang naman, Koy. May utang ba? Sabi, pag Jubilee, tawad na yon, hindi mo na pababayarin yon. Oo, 50 years Kasi 50 years, yun ang practice nila. No? Yung mga alipin, papalayain. Opo, ganun po talaga yon. Sabi niya talaga, sayang, di ako nakautang. Yung mga alipin, papalayain mo. Tapos, yung pang mga may pagkakautang, papaanohin mo na yung utang. Tapos, meron pang practice yung pong mga lupa, hindi mo na magtatanim. Kasi papahingahin mo muna yung lupa. Hayaan mo isang taon, hindi mo na tatamnan, papahingahin ng lupa. Hindi mo na mangingisda, papahingahin ng dagat. Pagpapahingahin ng lahat. Tingnan mo ang katabi mo ulit, tingin sa katabi. Sabihin mo, pati ikaw magpapahinga na din. Hindi naman pala. No, hindi pala. Pero it's all about us na magpapahinga. Pagpapahinga. Pero yung pahinga naman kasi, hindi naman ibig sabihin, mamatay ka na, kayo naman, no. Ibig sabihin ng nun, ang ganda naman ng tawa ngayon lang. Ibig sabihin lang po nun, mga kapanalig, yung tunay na kapahingahan ay ang makasama ang Panginoon. Hindi ba? Ganun naman yun, hindi ba? Kung minsan nga, pansinin ninyo, sabi nyo, mag-a-outing kami kung saan kami magpahinga. Pag uwi mo sa outing, pagod na pagod ka. Hindi ka naman nakapahinga. Pagod. Pero yung tunay na kapahingahan ay ang makasama ang Diyos. At pagkasama mo siya, talagang nahandyan ang kapayapaan. Talagang mapapahinga ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mas malakas! Alam mo, ang saya-saya lang ito kasi talagang akala mo mga estudyante sila, sulat sila ng sulat. Sulat sila ng sulat. So, hopefully, pag uwi nyo sa bahay, pag uwi nyo sa bahay, i-review nyo yan, Sige, very good. At pagkatapos nun, so every years, at yung mga, itong si Pope Boniface the 8th, ang ginawa, siya ang nag-institute ng Christian Jubilee. Siya. At simula nun, ang simbahan, ang ginawa niya sa Jubilee ay isang espesyal na taon ng biyaya at pagkapatawad na nag-aanay po, nagbibigay ng oportunidad sa mga tao, sa mga mananampalataya na mabigyan o tumanggap ng tinatawag nating indulhensya. Napakaganda po nun na ibinibigay sa Jubilee Year. At nung nakaraang December, ano nangyari? Nagbukas ang Jubilee nung December. Di ba? Nagbukas ng pintuan nung December. Ang ganda ng itsura ninyo. December 24 ng gabi. Sinimulan natin, nagbukas tayo ng ng pintuan doon sa Rome. Nagbukas po tayo ng pintuan. Doon ang bilang pasimula. Bilang pasimula ng tinatawag nating Ordinary Jubilee Year, Pilgrims of Hope. At alam niyo, napakaganda sapagkat tayong lahat ay tinatawagan, iniimbitahan na
magbukas din ng ating mga tahanan. Yung pagbubukas ng pintuan doon po sa Roma, alam po ninyo, napakaganda na tularan natin ito. Yung ating mga pintuan sa bahay, mga pamilya, isipin po ninyo ang inyong mga pintuan sa inyong mga tahanan bilang mga holy doors. Hindi ba? Ang ganda nun? Kasi po ngayon, yung holy doors, nahandun lang sa Rome. Walang holy doors sa mga simbahan. Meron tayong Jubilee churches na inassign mamaya. Sasabihin namin sa inyo yon. Pero, yung mga pintuan, dun lang sa Rome. Kaya magandang imbitasyon ito, mga kapanalig, na sa inyong mga tahanan, no? Isipin po ninyo na ang pintuan sa inyong mga tahanan ay mga holy doors na kung saan kayo, ang inyong mga buong pamilya ay makalabas at makapasok, no? Kasama ang Panginoon na may biyaya, yakap ang buhay at may dala ng pag-asa. Hindi ba napakaganda? Ang pintuan ay sumisimbolo kay Kristo na siyang ating pag-asa. Na kapag tayo pumapasok sa inyong tahanan, gamit si Kristo ang pintuan, kayo'y napupuspos ng biyaya. At kapag kayo lumalabas sa inyong tahanan, gamit si Kristo ang pintuan, lumalabas kayo, taglay ang pag-asa ni Kristo. Hindi ba napakaganda nun? Kaya paglabas ninyo sa inyong mga tahanan, taglay ninyo ang pag-asa ni Kristo. Hindi ba? Maganda yung ilagay sa inyong isip, mga kapanalig. Napakagandang ilagay sa inyong isip yon. Pagpapasok kayo sa mga tahanan ninyo, think of Christ, the door of Christ, Jesus Himself. No? Pag pumapasok kayo sa inyong mga bahay, kayo ay nare-refresh. Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Nare-refresh ba kayo sa bahay ninyo? Nare-refresh? Nare-refresh. Very good. Kaya nga, ang galing ni ate, fresh na fresh. Hindi na de-refresh. Refresh. So, pumapasok kayo sa inyong tahanan, kayo nare-refresh because of Christ. Lalabas kayo sa inyong tahanan, dala ninyo ang pag-asa ni Kristo. Kaya pag kayo nakakasalubong ng mga tao, alam nyo ang ganda, pag nakakasalubong kayo ng mga tao, sabi nila, ay si Aling Nena, parang walang problema siyan. Laging nakangiti, no? Ang sarap kasama niyan kasi parang ang gaang-gaang kasama, no? Ito si Aling Inday, gusto ko yung palaging nakikita kasi lagi akong binabati niyan. Lagi nangangamusta yan. Pag nakikita ko yun, nawawalan ako ng problema. Nai-inspire ako. Kasi iyon yung pag-asa na dala ni Kristo na galing sa inyong mga tahanan bilang pamilya. Amen? Yun po yung hamon para sa atin, mga kapanalig. Yung hamon para sa atin ngayon, ay isipin ninyo, ang inyong mga tahanan ay may pintuan. At ang pintuan na iyon ay si Kristo na magbibigay sa inyo ng pag-asa at magdadala sa inyo sa buhay na ganap. Amen? Amen. Now, my brothers and sisters, mga kapanalig, kapag iniisip at pagninilayan natin ang banal na pamilya, no, isipin natin yung mga tuwa. Yan. Isipin natin yung mga tuwa na pinagdadaanan ninyo sa inyong pamilya. Sige nga, isipin nga po ninyo yung mga tuwa, yung mga joys of being with the family. No? Kasama mong asawa mo, kasama mong mga anak mo, lalo na yung mga young families. No? Kasi kung minsan, ibang usapan na po kapag matagal na kayong magkasama. Hindi ba? Ibang usapan na yan. Pero magandang balikan ninyo yung pagkakataon na yon. Balikan po ninyo yung fresh na fresh pa kayo, yung bago pa lang. No, parang ayaw nyo pang maghiwalay, ayaw nyo magtrabaho kasi gusto palagi magkasama kayo, gusto palagi magkahawak kayo ng kamay, gusto palagi magkayakap kayo. Yan. Ganun yun. Pagsimula.
Hindi ba? Ba't mo alam, Father? Nakwento lang naman. No? Ganun po yun. The joys. The joys. Tapos habang lumalaking mga anak ninyo, kita po ninyo, isipin ninyo yun. No? Ano pang magandang isipin natin? Isipin din po natin, hindi lang yung mga tuwa, kundi yun ding mga hamon na pinagdadaanan ng pamilya. Ay nako, ang daming hamon ng mga pamilya ngayon. Hindi po ba? Lalo na pag financial, hindi yan biro. Lalo na pag maraming anak, hindi po ba? No, yung pang-enroll, pang-bayad, pang-baon araw-araw, pangkain, pambayad sa kuryente. Hindi lang po yan. No, ano pa kung minsan pag may sakit, hindi ba? Kapag yung health concerns natin, pinagdadaanan din ng pamilya yan. Hindi lang yan, kung minsan yung relationships, hindi ba? Kung minsan ang bigat-bigat ng loob mo kasi meron kang hindi kinakausap na kapatid, meron kang hindi kinakausap, yung mister mo, hindi mo pa kinakausap hanggang ngayon. No? Concern din po iyon. The pains, the joys, the sorrows, and the pains ng family life, mga hamon. Pero bakang magandang makita po natin, ito pong pamilya ni Jose at ni Maria. Sa kabila po nun, mga kapanalig, tandaan po ninyo, na sa kabila nun, ang pamilya ay napakagandang regalo ng Diyos. Kaya nga ang Diyos naging bahagi ng pamilya. Hindi po ba? Ganun kaganda, ganun kaimportante, ganun kahalaga na ang Diyos naging tao, naging bahagi ng pamilya. At sa kanyang pakikibahagi sa pamilya, naranasan niya mismo. Naranasan niya yung pong pinagdadaanan ng mga pamilya. Alam nyo kung minsan iniisip po ng mga ibang kapanalig natin, yan, walang mga problema yan. Kasi pinili ni Lord. No? Kung minsan akala nila ang mga saints, walang mga problema. Yung mga chosen people, yung mga nakakakita kay Mama Mary, walang mga problema. Ay nako, kung minsan, kung sino pa yung mga pinili, sila ang binabagsakan ng napakadaming mga pagsubok. Hindi ba? No? Tingnan mo katabi mo, mga kapanalig. Tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Sisiw lang yan, sisiw. Kaya nga, nangyayari lamang ito kung ang Diyos ay sentro ng bawat pamilya. Magandang isipin ko yung gusto kong ibahagi. Alam po ninyo, kami po ay 7 magkakapatid. 7 kami. 6 na lalaki, 1 babae. Tapos po, ang tatay ko po, alahero. No, kasi taga may kawayan naman ako, may kawayan. So talagang nakita ko ang tatay ko na trabaho ng trabaho, tahimik. Kasi syempre, pag alahero ka naman, ang kaharap mo lang naman yung tokoy mo. No, gumagawa ka ng alahas, singsing, kwintas. So tahimik lang yun siya. Pero gawa ng gawa. No, ganun ang tatay ko. Ang nanay ko naman, siya naman yung maharap sa mga tao. Siya naman yung mga naghahatid ng mga gawa, nagbebenta ng mga gawa. Siya naman, so teamwork. Tapos naalala ko yung mga kapatid ko, iba-iba kami ng ugali, iba-iba kami ng mga gusto, mga interest, iba-iba kami ng mga skills at mga talents. No? Tapos naalala ko, sila, kami tulong-tulong. Tulong-tulong, yun ang nakita ko na kagandahan kasi naranasan ko din ang hirap kaya ng 7 magkakapatid nag-aaral lang sabay-sabay. No, imagine po ninyo yun. No? Paano yung karanasan na yun? Kaya tulong-tulong kami. Yung isang kapatid ko, no, ito yung in charge dito. Basta po ako, madali lang ang trabaho ko. Naguhugas ako ng pinggan. Naguhugas ako ng pinggan, tsaka naglilinis. Naglilinis ng bahay, okay na sa akin yun. No? Okay na yun. Ibang kapatid ko, nasa katuwang lang tatay ko. No? Nag-aano sila. Gumagawa rin sila ng ala. Miski po mga bata kami, nagpupunta kami sa platero namin. No? Kung minsan, naalala ko pa doon,
para makatulong ako'y nakikikil nung ginto, yung kikil. Yung kikil, kailangan maging dust. Yung gold, yung bar, kailangan siyang maging dust kasi yun yung pinandudugtong mo sa mga kwintas. Diyos ko, ang hirap-hirap kaya para sa akin yun. Kasi isang ganyan, kailangan maging powder. Kaya kinikikil mo yun, ang hirap-hirap kayang madali lang yun, pero para sa akin mahirap yun. Kasi iba naman ang personality ko no? Pero ang punto ko lang sa mga bagay na ito, ang pamilya ay talagang mayroong iba't ibang pinagdadaanan, pero mahalagang tulong-tulong at tuwang-tuwang. Pero kung minsan ngayon nakakalungkot. Nakakalungkot kasi naghihirap ang ibang magulang, yung anak nagse-cellphone sa kwarto. Minsan di makapag-ugaga ang nanay, yung isang anak na hando na sa harap ng television. Kung minsan nakakalungkot tignan yun kasi nakakalungkot tignan yun dahil nakikita natin na iiba yung utak, nawawala yung sense of responsibility. Yung sense of, kung minsan, kasi iba siguro ang panahon ngayon, iba yung panahon natin, kasi tayo noon, kailangan tayong magtrabaho muna. Alala ko nga noon, isang aral para sa akin, no? Umaattend po ako ng prayer meeting, kasi charismatic ako nung bata ako. Simba ako palagi. Yan. Tapos, ang sabi ng nanay ko sa akin, lagi ko itong kinikwento Sabi ng nanay ko, ikaw simba ka ng simba. Hindi ka man lang tumutulong sa bahay. Yun. Nasabihan ako noon. Kaya pagkatapos ako masabihan noon, oo nga naman, nakonsensya naman ako. Kaya bago ako umalis, bago ako magsimba, bago ako umattend ng prayer meeting, naguhugas muna ako ng pinggan. Nagwawalis muna ako ng sa bahay namin. Naglilinis muna ako para pagtapos na, pwede na akong umalis. No? Yung sense of family. No? Na-experience din yan ng ating Panginoon. Kasi alam ng Panginoon yung buhay ni Maria at ni Jose. Hindi ba? Alam nyo, sobra-sobra ang pinagdaanan ng mag-asawang yan. Bakit sobra-sobra? Tingnan po ninyo. Una, si Mary, batang-bata, nabuntis. Pero ang problema, walang ama. Nagulat na lang siya na andyan na. Kasi lalang ng Espiritu Santo. Problema yon. Itong si Jose naman, ipapakarga sa kanya yung anak na hindi naman niya anak. Problema din yon. Hindi pa natapos ang problema. Ano pang nangyari? Noong manganganak naman sila, si Maria, wala namang lugar. Imagine po ninyo, yung mga girls dito, ang hirap kayang manganak. Hindi ba? Yung mga nanganak nating patingin nga ng mga nanganak, taas ang kamay. Taas ang kamay, ayan. Yung mga nanganak, alam niyo yung experience ng nanganganak. Sana komportable ka, hindi ba? Iyon, manganganak na. Wala pang lugar, wala pang kwarto, wala. Ang lamig-lamig pa. At hindi pa natapos doon. Ano pang nangyari? Nung napaipanganak na, ayun naman, hahabulin naman sila ni Herodes. Kailangang itakas yung bata kasi papatayin. Kailangan pumunta ng Egypt. Akala nyo parang EDSA lang yon, nasasakay ng bus, pupunta ng Cavite. Hindi, wala namang daang maganda, walang sasakyang maayos. Imagine po ninyo yon. Nagpunta sila ng Egypt. Ang layo kaya nun. At pagkatapos doon sa Egypt na, medyo komportable na sila. Sabi naman sa kanila, bumalik na kayo. Imagine. Komportable na sila, maayos na sila, pababalikin pa ba sila? Pero bumalik pa rin sila. Hindi pa rin natapos ang dire-diretso. Namatay si Jose. At pagkatapos po noon, nakakatuwa si nanay, namatay si Jose. Totoo po, namatay si Jose. Na si Saint Joseph namatay. At pagkatapos po noon, hanggang si Jesus, nakita pa ni Maria na tinutuligsa hanggang sa ipako sa krus. Ang punto ko doon, pinili ang si Maria at si Jose. Ang akala natin, pag pinili ka, swerte ka. Pag swerte ka, wala kang problema. Yun ang akala ng mga tao Pero hindi. Hindi po. Kung sinong pinili,
talagang doon dumadating ang mga pagsubok, pero kaya naman kasi ang sentro ay ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa lahat ng ito, mga kapanalig, magandang makita natin na ang modelo ng pamilya bilang regalo ay ang pamilya ni Jose, Maria at ni Jesus. At napakagandang pagnilayan sapagkat sa pamamagitan ng pamilya, tayo'y hinuhubog. No, ang sabi nga ni Saint Pope Paul VI, ang sabi niya sa kanyang pagninilay, yung Nazareth daw po ay isang uri ng eskwelahan na kung saan nagsisimula nating maunawaan ang buhay ni Jesus. Hindi lang maunawaan, kundi maranasan ang totoong buhay, the school of the gospel. Hindi ba napakaganda? No? At doon, 3 bagay ang sinasabi ni Pope Paul VI. No, tungkol sa magandang aral na matututunan natin sa pamilya. 3 daw yon. Tandaan ninyo. Mahalaga sa pamilya, una, silence. Pangalawa, family life. At pangatlo, work. Okay? Silence, family life, work. Ano yun, Father? Anong ibig sabihin nun? Una muna, sabi niya, yung silence, no? Talagang bilang pamilya, mahalaga yung pagkakataon o panahon ng pagtahimik kasi ito po yung panalangin. Mahalaga na ang pamilya ay nagdadasal. Ha? Remember nyo, ang church, ang family is a domestic church. Hindi ba? At napatunayan natin yon nung COVID. Di ba, nung COVID, nakita natin, walang malaking simbahan. Sarado ang malaking mga simbahan. Pero nanatili ang simbahan at naranasan ang simbahan sa pamamagitan ng pamilya. Amen? Yan. At doon nakita natin, tunay nga, no, yung pong pagtahimik sa pamilya ay isang paraan upang pagnilayan kung paano kumikilos ang Diyos sa bawat pagkakataon. Ako po, masasabi ko na swerte ako dahil meron akong tita, no? Yung tita ko, duplex namin, yung talagang buong pamilya niya, dasal ng dasal. At doon ako sumasama. No? Pag nagdadasal sila, sumasama ako as a family. Sumasama ako sa mga prayer. Pero nung bata rin po kasi ako, sumasama ako sa mga Black Rosary. Alam po ninyo yung Black Rosary? Sa Bulacan po kasi uso yan eh. No, Edsel, sa inyo ba? Meron din? Black Rosary, ano? Alam niyo, nagba-Black Rosary. Tuwing hapon yan. Sumasama ako dyan. No? Kasi po, masarap ang pagkain pagkatapos. No? Sarap ng pagkain. May sopas, may lugaw, pansit. Kung minsan, tumatabi ko sa malapit sa kitchen kasi naamoy ko. Pansit luglog. Ang punto natin, yung buhay panalangin ng pamilya ang tumutulong upang mapalakas. Palakasin yung pong relationship. No? Pero, kasi kung minsan ngayon, nakakalungkot din. Alam nyo kung bakit? Nakakalungkot din kasi ang mga pamilya ay nahihiyang magdasal. No? May mga pamilya nahihiyang magdasal. May mga magulang na nahihiyang mag-sign of the cross. Tayo inaasahan tayo, sana yung mga magulang ang first catechist. Ibig sabihin, ang magulang ang unang magtuturo ng faith. Hindi ba? Hindi natin iaasa ito sa pari, sa mga teachers, kundi ang magulang. Hanggat bata pa lang, you do the sign of the cross. Magulang yon. Yung relationship, magulang. Makikita po ninyo,
ang bata ay matututo sa pamamagitan ng mga magulang. O kung hindi man magulang kasi nasa abroad, yung nakakatanda, yung elder ng family. Kasi we cannot deny the fact na kuminsan hiwalay ang mga magulang. Ang kasama, lola. No? Pangalawa, maganda din na isasama ninyo sa kasama ng pagtahimik, yung isama ninyo yung mga anak ninyo sa church. Natutuwa nga ako, meron tayong bata dito may kabataan. Very good ka ha? Yan, tinan mo. Tinan mo, very good ka. Diba? Kasi sinama ka at sumama ka sa lola mo. Lola mo ba ito? Apo niyo siya, very good. Sana next time kung kayong lahat, meron kayong kasamang isang apo, maganda yun kasi wala kayong apo, pamangkin. Meron pamangkin, mga pamangkin. Alam nyo, mahalaga yun Kasi pag nagsasama kayo ng isang bata, ipinapasa ninyo yung pananampalataya. Hindi ba? Kung minsan nakakalungkot sa mga simbahan, kakaunti ng mga bata. Ako po sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima, alam nyo, okay lang sa akin yung mga bata na medyo maingay. Walang problema sa akin yan. I'm not bothered. No, I don't mind. Kasi maganda nakakarinig ka ng mga bata. Umiiyak sila. Okay lang sa akin. Okay lang. Pero kung minsan ang problema ko pag matanda, maingay, yun ang problema natin. Yung bata, okay lang yan Okay lang. Pero pag yung may edad na maingay, ay nako, yun. Sabihan natin yun. So yung pagtahimik is very important sapagkat yung pagtahimik ay isang paraan na manonurture yung iyong spirituality at doon ma-appreciate mo yung bawat isang miyembro ng pamilya. Silence and prayer. Pag sabi ko, silence, prayer po yun. Kasi wala namang nagdadasal ng maingay It's always in the silence of the heart, you will hear the voice of God. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Pangalawa po, family life. Yan, family life. Ang sabi po, ang sabi po sa family life, magandang makita ninyo yung dynamics ng pamilya. Nagbabago-bago po ang dynamics ng pamilya. Alam nyo, yung iba na yung dati, iba na yung ngayon. Yung mga kabataan, pag nanonood kayo ng TikTok, no? Kasi kabataan no? Makikita nyo doon, ayaw na nila marinig, kami dati. Ayaw na nila nung ganun, no? Kami dati, ayaw nila. So meron tayo yung family life natin, may dynamics talaga yan siya na magandang makita. Ano bang dynamics ng bawat pamilya? Hindi pare-pareho, iba-iba. Kasi nga, yung pamilya, iba-iba din ang members. Pero ang mahalaga sa family life ay yung sino ang inyong pinapahalagahan at ano ang inyong prioridad. Yun po yun Kung anong priority ng family, nandun ang focus. Kung ang priority ng family ay work, lagot na. No? Mahalaga ang trabaho. Pero lagi nating itinuturo, ang pamilya, ang number one palagi, si Lord. Ha? No? Kaya kung minsan tatanungin ano ba ang sino bang priority mo, ano bang priority mo sa buhay? Laging lumalabas, family, work, etc., etc. Pero bago yun, si Lord muna kasi siyang number one. Hindi ba? Siya ang number one, si Lord. In the rest, number 2, 3, and 4 mo na yon. Pero dapat ang number 1 natin, si Lord. Kasi ang sabi nga, kapag siya ang inuna mo, siya ang bahala sa'yo. Seek ye first the kingdom of God. Siya muna ang number 1. Kaya masusubukan natin yan Masusubukan mo yan. Unahin mo ang Diyos. Pag inuna mo ang Diyos, talagang makikita mo, ibibigay niya yung mga pangangailangan mo. At kung minsan,
Akala nyo, hindi binibigay ni Lord yung pangangailangan ninyo? No? Naniniwala, sa palagay ba ninyo, ang lahat ng dasal ay sinasagot ng Diyos? Louder. Yung iba nagnono. No? Ulitin ko. Yes ba talaga? Gusto kong itanong, lahat ba ng prayer mo, sinagot ni Lord? Ang ganda, no? Meron silang sariling mga discussion dito. Sige. Lahat ba ng inyong panalangin sinagot ni Lord? Okay, sige. Iba-iba mga sagot ninyo no? Pero ito po, at least magkaisa tayo. Ha? Ang lahat ng panalangin ninyo ay sinasagot ni Lord. Amen? Paano? Sige, paano? Ang sagot kasi, yes, no, not yet. Pero lahat yun, sagot ni Lord. Kaya gusto kong maintindihan natin yon. Lahat ng panalangin ninyo, sinagot. Pero ang sagot, yes, no, not yet. Okay, clear tayo doon? Kasi kung minsan yung kasi magandang ituro sa mga bata yan Ha? Kasi yes, alam niyo kung bakit yes? Pag meron kayong hiningi, ibinigay kagad ni Lord, yes yun. Because He wanted to increase your faith. Gusto niya mag-increase ang faith ninyo, kaya yes. No. O example, not yet muna tayo. Not yet, sabi ni Lord. Not yet. Wait. Bakit? Kasi He wanted you to be patient. He wants you to be patient. Tingnan mo nga ang katabi mo, tingin sa katabi. Tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, be patient. Ha? Be patient. Yan, be patient. Kaya not yet. At pangatlo, sabi niya, no. Pero ano ibig sabihin ng no? Ano ibig sabihin ng no? Ha? Ibig sabihin ng no, hindi ko ibibigay sa'yo kasi may mas maganda akong ibibigay sa'yo kaysa sa hinihingi mo. Palagpakan natin ang Panginoon. Ganon si Lord. May hinihingi ka, hindi ko ibibigay sa'yo yan kasi meron akong mas magandang ibibigay sa'yo. Ang galing! Ganon ang Diyos sa atin Kaya lahat ng prayers ninyo, sinasagot. Yes, gusto niyang mag-increase ang inyong faith. Wait! Gusto niyang maging patient kayo. No! Kasi meron siyang mas magandang ibibigay sa inyo. So about family life. Ganun po, kung ang pamilya, alam yon, ay nako, mapapansin ninyo, no? Meron tayong dynamics na magiging maayos. Yun ang kulang sa pamilya, patience. Patience. No? Tingnan mo nga ulit ang katabi mo, tingin sa katabi. Sabi mo, be patient. Ha? Be patient. Yun ang kulang sa mga pamilya, mga kapanalig. Ayaw maghintay. Gusto madali. Gusto mabilis. Gusto instant. Yan ang gusto. Bato-bato sa langit ang tamaan bukol. Kung minsan ganyan din ang mga seniors. Kung minsan nakakalungkot ang mga seniors. Ba't ako nalulungkot? Imagine yung ibang seniors nakikipag-away sa linya. Totoo yan. Ang problema naman sa mga lahat nakapila seniors. Anong gagawin natin? No, lahat nakapila gusto lahat mauna kasi senior. Yan ang problema natin ngayon. Pero makikita ninyo, the Lord wants you to be patient. Dapat nga sana, alam nyo, dapat nga sana yung mga seniors natin, kayo ang more patient. No? Kayo, mapagpasensya talaga kayo kasi napagdaanan nyo na ang napakadaming paghihintay sa buhay. Kaya
chika na lang sa inyo ang maghintay. Pero kung minsan yung senior card, priority card, gusto nyo palaging kayo ang una. Yan. Pero hindi po. It's not all about us. It's all about Him. Sa inyong pagpila, the Lord wants you to take your time. In life, take your time lang. Just take your time. No, take your time. Take your time to work. Take your time to listen. Take your time to pray. Take your time to be patient. Amen? Panghuli. Ayan na po. Okay na ba ako? Pwede na? Okay naman? Panghuli na po. Panghuli ay itong tinatawag nating ano yung una? Silence, family and life, and work. Yan, work. Pag sasabi po natin work, no, kilos. Kailangan natin kumilos. Ang pamilya kasi, hindi ka pa pwedeng hindi kikilos. No, sa experience ninyo, sa experience natin, hindi ka pa pwedeng kumilos. Nakakalungkot na nagtatrabaho yung iba sa family, pero merong isa nakatunganga. Nanonood ng TV buong araw. Nagfe-Facebook buong araw. Kung minsan nakakalungkot yun, minsan, alam nyo, gusto ko lang i-share kagabi lang, sabi, Father, sabi niya, Father, sabi sa isang pare, Father, nalulungkot ako sa anak ko. Nalulungkot ako sa anak ko. Kasi, imagine po yung anak ko, ako nagpaaral dyan. Ako nagbigay ng kanyang, kung ano meron siya, ako nagbigay. Nag-abroad po yan, Father, nag-abroad. Ang laki-laki ng sweldo. Alam po ninyo, umuwi. Ang kasama daw niya yung girlfriend. Araw-araw ang kasama, girlfriend. Ang nililibre, yung girlfriend. Ang binibili, yung girlfriend. Ang ginagasusan, yung girlfriend. Yung pamilya, yung magulang, hindi mailibre sa chowking, hindi mailibre. Ang sabi daw nung magulang, wala namang contribution yung babaeng yan sa pagpapaaral. Wala namang contribution yung girlfriend niya sa pagpapalaki. No? Kuminsan, nakakalungkot, hindi ba? Pero sana, sabi ni Father, sa mga girls naman, sa mga girlfriend, na mga kapanalig natin. No? Sana kayong magsasabi sa boyfriend ninyo, o tulungan mo yung mama mo, ilibre mo naman sila. No? Magkusa ka naman. Ikaw naman, oo. No? Ngayon ka lang dumating eh. No? Ngayon ka lang dumating, tapos uubusin mo yung pera ng boyfriend. No? Sabi niya, ikaw magkusa. Sabi mo, o mag-ipon ka. Tapos, i-treat mo naman yung parents mo, mag-family day ka. No? Ikaw naman ang magturo. Ikaw naman. Mahalaga sa pamilya, yung tulungan, work. Mahalaga po yun. Hindi pa pwedeng aasa tayo sa isa. Tulong-tulong, sama-sama, para sa buhay na ganap. Gusto ko lang ihabol, no, kasama po ng Jubilee Year, bilang isang pamilya, pray as a family. In this special time of the Jubilee, please do not forget, no, lagi sinasabi ni Father Peyton, sabi niya, the family that prays together, stays together. Totoo pa rin yun hanggang ngayon. You pray as a family, especially in this time of the Jubilee. Pilgrimage as a family, no? Pilgrimage, no? Hindi nyo kailangan pumunta sa Rome, pero pag gusto nyo pumunta sa Rome, sama kayo sa akin. Meron akong pilgrimage sa Rome, sa Eastern, yan. Pilgrimage, pero ngayon, ang mga churches, ang diocese, iba-ibang mga simbahan pwede nyong dalawin. Halimbawa po, sa diocese ng Novaliches, saan ako titingin? Dito. Sa diocese of Novaliches po, meron tayong 8 simbahan na itinakdang Jubilee Church.
Ano-ano po yun? Pag pumunta po kayo sa mga Jubilee churches ng simbahan ng Novaliches, 8 po, 8 ay meron kayong indulgence. Pero ang maganda po sa diocese ng Novaliches, meron tayong pilgrim's passport. So, yung pilgrim's passport po, pagpunta nyo sa isang simbahan, dadalhin nyo yung passport ninyo, pagkatapos may gagawin kayo doon, tatatakan po yun pagkatapos. At pag naikot nyo na yung 8 simbahan, babalik kayo sa inyong main church para sa final na stamp, at pagkatapos doon may certificate kayo. No? Na natapos nyo ang pilgrimage. Pwede na kayong magpahinga pagkatapos. Hindi, joke lang. So ano yung mga simbahan? Una, sa Commonwealth, meron po St. Peter. Jubilee Church po yan. No? St. Peter, pwede kayong pumunta dyan. Next, pangalawa po, pupunta kayo sa Good Shepherd Cathedral, sa Fairview, sa Dahlia. Yan ang Jubilee Church, pangalawa. Pangatlo, ito pong sa St. Paul. Diyan po sa Casa Milan, Jubilee Church. Ano yung Casa Milan? Yan po. I-waste nyo lang po, makikita ninyo, pangatlong Jubilee Church. Pang-apat, pupunta kayo sa Caloocan, ito na po yung sa Urduha, ito po yung Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima. Ito po yung doon po ako rector and parish priest sa Fatima, Urduha. Ito lang po ang isang Jubilee Church ng North Caloocan. Next, panglima, pupunta kayo sa bayan, Our Lady of Mercy National Shrine. Yung binabanggit ko po, lahat yon mga shrines. No? Yan. And then, pagkatapos po nun, ito lang ang hindi shrine. San Bartolome, sa Quirino, San Bartolome Parish. Alam po ninyo yon? Malapit sa sementeryo, yung Holy Cross. And then, pagkatapos nun, pupunta kayo sa Mindanao Avenue. Nandun naman ang Annunciation, yung OLAP. Yan, makikita niyo sa kalsada, tabing kalsada lang. Pang-7 at pang-8, nasa Tandang Sora, yung Saint Vincent de Paul. Yun po yun. Yun po ang pang-8 simbahan natin. So, when you go as a family sa pilgrimage, napakaganda na kayong lahat ay maglalakbay. Parang ang pamilya ni Jose, ni Maria, ni Jesus, talagang nagpipilgrimage sila. No? From Nazareth to Jerusalem, just to visit the temple. At sa pagbisita natin, magdadasal tayo, at makakatanggap tayo ng indulhensya sa buong 1 taon ng Jubilee 2025. Amen? At hindi nagtatapos doon, acts of charity. No? Ang pamilya talaga ay isang regalo ng Diyos. Kasi sa pamamagitan ng pamilya, no, kayo makagagawa ng napakadaming mabuting gawa. No? Sana po, pagpupunta kayo, dadalaw kayo sa presinto, may apostolate kayo, as a family. Magluluto kayo palagi, magluluto kayo ng something, tapos lalagay yun sa kotse ninyo. Pag may nangihingi, yung pinakabunso, siya pagbibigayin nyo. Kung minsan meron ako nakasakay na ganun no? Sumakay ako sa isang kotse, tapos merong bata, meron silang pinakabunso, no? Mga 5 years old. Tapos pag may kumakatok doon sa sasakyan, yung bata ang nangunguna, talagang may coin na siya, bibigyan niya ng coin, o kaya merong skyflakes, bibigyan niya yung skyflakes. Ganun po yung bata, no? Acts of charity. Yan. Ano pa? Marami pang iba. Kasi yung iba po, magiging totoo sa pamamagitan po ninyo in a very practical way. Magdala tayo ng pag-asa. Maging pag-asa kayo sa inyong asawa. Maging pag-asa kayo sa inyong mga anak. Maging pag-asa kayo sa inyong mga kapatid. Maging pag-asa kayo sa inyong mga kaibigan. Pag naging tayo yung mga mukha ng pag-asa, ang sarap nating kasama. Nagiging tunay tayong pamilya ni Jesus, Maria, at Jose. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon.
Okay? So muli, maraming salamat sa pag-imbita nyo sa akin. Nawa sa pamamagitan po ng pamilya ay talagang maging makatotohanan ang Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. Amen? Maging manalakbay tayo ng pag-asa sapagkat ang pag-asa ay hindi bumibigo. Ulitin nyo nga, ang pag-asa ay hindi bumibigo. One more time. Ang pag-asa ay hindi bumibigo. Salamat sa pamilya, lalong-lalo na ni Maria, Jesus at Jose. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, maraming salamat po kay Father Aris. Marami po ba tayo natutunan ngayong umaga, mga kapanalig? Amen! Amen! Hep, hep! Ayan. Bigyan ng jacket. Ay, hindi. Walang jacket. Ayan. Thank you po, Father Aris, na pagkakataon po na ikaw po ay makasama po namin dito sa programa po ng Kapanalig Day. Sa susunod po. Pwede po kayong bumabay kay Father. Ayan. Ayan, picture daw. I-follow niyo po yung page ni Father. Dear Pods. Ayan, yan po ang Facebook page po ni Father. Okay. Game. Smile ha. 1, 2, 3. Kawai. Hep, hep! Hep, hep! Ayan. Okay na, thank you. Napakaganda. Thank you, Pads. At syempre, maraming salamat din po kay Brother Chris, na nagtungo rin dito sa ating station. Ayan. Okay. Ayan, panigurado, maraming natutunan ng ating mga kapanalig ngayong umaga. At diyan, sa ano nga ba yung topic natin ngayon? Yes, ang topic po natin ay pamilya, isang mahalagang regalo mula sa Diyos. Pamilya, isang mahalagang regalo mula sa Diyos. Sa Diyos. Ayan, nagtatanong tayo sa ating mga kapanalig, Pwede po ba kaming makahingi po ng tatlong maaaring magbahagi po ng ng natutunan ngayong umaga? Yan. Sino po yung pwedeng mag-volunteer po? Ayaw nyo Kanya-kanya kayong tungo, Ako yung pipili, Meron po ba? Taas kamay. Yan, wag po tayo mahiya. Tayo lang po yung andito ngayong umaga. Ayan si Tidayat. Go, Tidayat. Ano ang iyong natutunan ngayong umaga? Attorney Yet. Palakpakan mo rin si Attorney Yet Yoke. Bakit Yoke? Attorney, Liliet. Salamat po, Brother Koy. Ay, hindi po ako attorney. Tinulong lang po ako ni Koy. Yung anak ko po ang attorney, hindi po ako. Isang mahalagang bagay po na natutunan ko kay Father, na ginagawa naman din po namin, yung pananalangin at pagsuporta sa bawat miyembro ng pamilya na anuman ang dumating na pagsubok, kahit po sa una ay mahirap, kailangan taglayin ng pag-asa para mapagtagumpayan. Isa po kasi sa lagi kong pinapayo kahit kanino ay yung salitang ka-faith lang. Kasi kung hindi po tayo ka-faith kay Lord, hindi po natin mapagtatagumpayan ang anumang pagsubok sa ating buhay. Kaya salamat po. Prayers po para sa lahat ng pamilya. God bless us all po. Bye-bye. Ayan. Thank you, Tita Yet. Salamat po, Attorney. Lagi po tayo. Attorney. Yun na po yung tawag sa... Sige po, sister. Gusto po mag-share po. Lapit po tayo rito. Sige po. Green na green. Napakaganda ng ni sister. suot ni sister. Magandang umaga mga kapanalig. Gusto ko lang makuha ng idea ni Father. Kasi ang buhay ko, hindi sa pamilya. I was born out of wedlock. Pinalaki kami ni tatay. Pero maganda ang buhay ko.
hindi pamilya ang nag-ano sa akin. Direkta sa Panginoon kay Mama Mary. Kasi lumaki kami, iniwan ng nanay. Kaya parang walang gumagabay. Mabuti na lang, lagi ako nagsisimba noon mula grade 2. Araw-araw yan. Nakasimba nga ako, baliktad ang damit kasi walang ilaw noon eh. Madaling araw. Kaya gusto ko makuha ng ang idea na hindi sa lahat ng bagay sa buhay ng tao kailangan ang pamilya. Kailangan ang tiwala sa Panginoon. Magdasal na lang nagabayan. Kaya sana maisagot ni Father. Father, De Leon, gusto ko makuha ang iyong opinion. Huwag ka muna umalis, Father. Kunin mo. Kasi, Father, kasi lumaki ako, nagsikap, hindi pamilya ang nag-ano sa akin. Kaya, hindi ako binigyan ng Panginoon ng pamilya. Kasi, ang tatay ko kasi, anong tawag nito? Ano ang masasabi mo? Kahit walang pamilya, makarating ka rin sa paroroonan. Sa ngayon, Father. Okay. So una po, sa may camera natin. Salamat sa mga pasalubong. Thank you. Sarap pala dito. Babaon, mga baon mula sa iba't ibang probinsya. Okay. So, ang talong ni nanay, hindi raw siya lumaki sa pamilya. Ganyan. Pero alam po ninyo, nanay, wala man tinatawag natin yung pamilya ng nanay at tatay na nakasama mo, pero binigyan ka ni Lord ng ibang pamilya. Pamilya na sa pamamagitan ng ibang tao. So, pamilya pa rin po iyon na talagang ibinigay para sa'yo. Kasi sa totoo po, iba-iba naman talaga ang hugis at buka ng bawat pamilya. Hindi ba? Kaya, salamat pa rin sa Panginoon kasi nandito ka ngayon at talagang ikaw ay nagsiserve ka, Lord, kapanalig ka. Ibig sabihin, yung pamilyang ibinigay sa iyo ni Lord, hindi man yung pamilyang inaasahan natin, ay talaga pong nakatulong na humubog sa iyo bilang maging mabuting tao. Yay! Salamat! Father. Okay. Yes, teacher? Okay na? Meron pa akong isang tungkol sa prayers unanswered prayer, Father. Okay. Kaya sa akin, tinatanggap ko na kung ano mang ang dasal ko na hindi sinagot ng Panginoon dahil masama para sa akin ang sagot. Ayun, oo. Maraming mga dasal na nakakasama sa atin kung sasagutin ng Panginoon. Anong masabi niyo, Father? Okay. So, tulad po na sinabi ko, okay, si nanay. So nanay, tabi tayo dito. Okay. So, mas maganda kasing sabihin natin na yung panalaan sagot sa ni Lord ay no. Kasi nga, meron siyang special offer for you. Ayun yun, may special offer siya para sa'yo. Kasi kung minsan, pag negative kasi na, makakasama sa akin, hindi naman talaga at the end, meron sa'yo mas magandang ibinibigay si Lord. No? Tinan mo, ikaw ngayon, nandito ka. Hindi yun ibinigay sa'yo kasi nga, may mas magandang offers si Lord para sa'yo. Okay? Amen. Ayan, okay na. Gusto natin mabuhay, hindi binigay ng Panginoon. Ano ang offer niya sa akin? Yeah, halimbawa, gusto ko sagutin, mabilis lang to, mga kapanalig, kasi daw may sakit, hindi na buhay. Ano daw yun? Paano daw yun? Kasi naman, di ba ang ino-offer naman niya sa atin ay buhay na walang hanggan? So, yun lang yun. So, hindi ka man bigyan ng buhay sa mundo, pero yung buhay na walang hanggan, yun ang special offer para sa kanya. Ayan. Thank you, Father Aris. Ayan. Eto, gusto ko rin siyang maraming salamat po, Father. Follow niyo po yung Facebook page po ni Father na Dear Pads. Para at least ma-update din po kayo sa mga posting po ni Father Aris. Ayan, tatawa pa ba tayo ng isa? Sige na, last. Eto, gusto ko marinig si Brother Arnel Violago. Ayan, si Brother Arnel. Ayan. Sabi ni Brother, ako eh.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ako po ay natutuwa at nakabalik ako dito sa Kapanalig Network. Ako po ay natutuwa sa sinabi ni Father na pag-asa, kumapit sa pag-asa. At higit sa lahat, ang pinagmumulan po ng ating pag-asa, minsan ayaw nating tanggapin dahil sa mga problema, pero still, family is love. Tandaan po natin yan. There are different types of family. Pinalaki ka man po ng lola, lolo, tita, pero still, they are your family. Kaya masaya po ako na nakabalik po ako dito ngayon. At salamat po sa pag-imbita. Nakita po ulit ko kayo. And kumapit po tayo at habang po tayo ay binibigyan at gumigising sa umaga, every gising is a blessing. Thank you po. Ayan, maraming salamat maraming po. salamat, brother. Every gising is a blessing. Maraming salamat po sa mga nagbahagi po ngayong umaga para sa ating Kapanalig Day. At Ate Jessa, pasalamatan na natin ang ating mga benefactors ngayong umaga. Ayan, unahin na natin. Maraming salamat. Kinakapanalig Jessica Jean Kipanes, Jessipel Pabico, Evelyn Halog, Mercedes Nicolas, Josefina Ihalili, Jama Navalta, Maria Teresa Chica, Agueda J. Cano. Maraming salamat. Kapanalig Analisa Abayare, Maria Socorro Campanya, Miraflor Camua, Maria Gracia Calyolo, Elerni Acorda, Genevieve Alaba, Nadine Arambulo, Juliet Alarcon, Rosario Almario, Lina Katahan. Maraming salamat. Kapanalig Marian Loreto Calderon, Ricardo Castillo, Montana Afos, Josefina Alarba, Juana Nenita Cabrestante, Rica Fincurio, Trinidad Agabaw, Glenn Flor Serra, Gloria Cristal Luna, Veronica Antonio, Cecil Cereso, Carol Falyoro, at kay Kapanalig Andrea Luis David. At maraming salamat din po kay Kapanalig Nenita M. Concepcion, Carmen M. Fuentes, Devina M. Reyes, Teresita Angeles Amelia Apostol. Maraming salamat Kapanalig Aurora Alcazar, Gina Albano, Zosima E. Consina, Lolita M. Calapano, Lourdes Ocampo, Jennifer Bisan. Salamat din po kay Kapanalig Cynthia Bada, Josephine Bueno, Bobby Blanco or Baby Blanco, Rosa Barcelon, Carmelita Miliet Ocampo, Irene Bautista. Salamat din po kay Kapanalig Susie Jimenez, Genevieve Burns, at salamat din po kay Kapanalig Gleseria Bugatan, Lori Joaquin, Concepcion Baluyot, at lalo na po kay Sister Maria Eileen Belianes. At maraming salamat din po kay Kapanalig Diana Ortega, Florencia Bacolor, Rose Haspe, Elpidio Javier, Edeline Valenton, Virginia Barbers, Rose Claire Feliciano, at kay Kapanalig Jenny De La Cruz. Ayan, maraming salamat din kina Kapanalig Arielin Bautista, Hernane Belamide, Armonis Banes, Christy Orbeta, Maria Ongleo, Raymond Baloto, Rufina Jorge, Edita Jose, Catalina Belamide, Renevilla Bamba. Maraming salamat kina Kapanalig Precious Orbeta, Melita Barcelona, Maria Emetria Lim, Belen Lig, Elizabeth Lopez, Florida Leyte, Florinda Lacanlalay, Melinda Lee, Corazon Lantin, Cheryl G. N. Quinares, Rodora Luzong, Ginalyn A. Luna, Remedios P. Velasco. Maraming salamat din kina Kapanalig Esperanza San Juan, Remedios D. San Jose, Teresita C., Gina Saraos, Casey Tay, Vivian Banyo, Adelina Dumantay, at kay Kapanalig Lydia Diongson. At maraming salamat din po sa ating mga Kapanalig na benefactors. Unahin na natin si Kapanalig Araceli Silva, Eusebia Luna, Jose Sikuana, Maria Lirio J. Tiongson. Maraming salamat Kapanalig Edelfonse J. Mejia, Maria Socorro C. Tejares, Celedonia H. Tan. Maraming salamat kay Kapanalig Raimundo H. Magsisi, Danilo and Onelia Quinto, Naomi D. Ragandap. Maraming salamat Kapanalig Maria Lourdes L. Rivera, Mila C. Montecalvo, Marilyn D.R. Reyes. Maraming salamat din po Kapanalig Maria Celio A. Rodriguez, Risa D. Magdamit, Avelina Matias, Alejandro Esmorante, Carmencita Magno, Lourdes
A. Morales, Elizabeth D. Manalastas, Maria Ana Titango. Salamat din po kay kapanalig Alicia H. Makalagim, Asuncion Maningas, Eliza D.S. Miranda, Lourdes B. Reyes, Nesipora M. Ricacho, Joel D. Tan, Ofelia G. Meclat, at maraming salamat po kay kapanalig Gloria Biroas at kay kapanalig Natividad Garcia. Ayan, maraming salamat. Kapanalig Remedios Redilla, Rosalia Mercado, Emelita S. Tuazon, Franklin Tating, Ruben Rimando, Elisa Mercado, Leonora Maiquez, Lourdes C. Romero, Rosalinda Rubante, Erodin Ramos, Gloria Reyes, Elaine D. Kuanfun. Maraming salamat kay kapanalig Maria Susan Makiling, Danilo Tiongson, Magdalena Martin, Maria Luisa Martinez, Baby Nelly Manalo, Josefina de Guzman and family, Elisa Garcia, Yan Gaturian, Rosario de la Cruz, Adona Frias, Lily Gatela, Karina Galman Query, Erlinda Di Maano, Fedorado, Margie Day, Marian Gallardo, Alex Galolo, Lolita Ferrer at kay kapanalig Miriam Castillo. Yan po ang ating mga benefactors po ngayong month ng February sa ating Kapanalig Day. At sa mga kapanalig po na nais pong maging benefactor din po sa ating programang Kapanalig Day, mari po kayo makipag-ugnayan sa ating mga kapanalig coordinator or mag-text po sa mobile number 0998-588-3660. Ayan. Ayan, pari ko, alam ko, excited na ang ating mga kapanalig dahil sa ating pong grand prizes. Sino kaya ang makapag-uwi ng 10 winners of FSDC product? 10 po yan ang mga kapanalig. Saan kayo excited? Sa kakain o yung raffle? Ayan, naramdam ko na ang kanilang panghihina. Pero hep! Di ba? Hindi naman. Nakikinig lang talaga yung mga ating mga bisita dito sa station. Ayan, bukod dyan, pare ko, may 5 winners din na makapag-uwi ng grocery item. At meron din pong 5 winners sa mga kapag-uwi ng planner po ngayong 2025. At syempre, meron din po tayong kalendaryo ng RV calendar. Yan, may 10 po dyan at bubunutin din po natin kung sino ang makakapag-uwi ng mga kalendaryo. At habang Gina Jambol ni Ate Jessa, pasalamatan din po natin at palakpakan ang ating mga kasama ngayon from Tech Department, si Sir Jervy Santos, at sa ating Social Media Department, si Sir Brian Abisilia. Tama po ba? Palakpakan naman po natin sila, mga kapanalig. Sila po ang ating mga piloto at DJ. Yes. Ayan, pare boy. Ito na. Ang unang makapag-uwi ng planner. Congratulations, kapanalig Diyosa Sayaman. Diyosa! Tayo na po rito para sa ating congratulations and celebrations. Ayan. Ito po ang planner po, no? May kasama po dito ang picture ko. Para sabi niya, ay, wag na lang. Ayan. Yes. Ang pangalawa na makapag-uwi ng ating planner. Congratulations, kapanalig Mary Ann L. Timbol. Mary Ann. Si kapanalig Mary Ann. Next, Ate Jessa. Sige lang. Ayan, ang pangatlo na makapag-uwi ng ating planner. Congratulations, kapanalig Vilma Paloza. Vilma. Kapanalig Vilma. Next. Congratulations, kapanalig. Ang pang-apat, congratulations, kapanalig Maria Verma Centeno. Kapanalig Centero. Last, Ate Jessa. At ang last na makapag-uwi ng ating planner, congratulations, kapanalig Edsel G. Salvador. Ayan, punta na po kayo dito sa unahan Nasa para na po sa ang ating ating mga kapanalig. picture taking. Naglalaman po ito pag binuksan nyo ng titulo ng lupa. Biro lang. Magandang hapon. Ay, magandang umaga po. Ayan, sa ating mga... Sino pa po yung isa? Dito na lang Ayan, po. dito po. Dito lang po kayo sa unahan, mga kapanalig. Ayan, dito lang po. Dito na kami sa... Ayan, sige po. Ayan, dyan lang kayo. Ayan. Sige po, dito. Huwag nyo kalimutan mag-smile, ha. 1, 2, 3... Smile, isa pa. 1, 2, 3. Jump shot. Hindi, joke lang. Thank you po. Thank you. Okay, sino po kaya makapag-uwi ng
5 winners ng grocery. O, may pahabol ng picture. 1, 2, 3. Smile! Smile, ayan. Ayan, pare ko, ang unang makapag-uwi ng ating grocery item. Sino yan? Congratulations! Kapanalig Arnel S. Violago. Ayan. Next naman, ang makapag-uwi ng grocery pa din. Congratulations, kapanalig Dolores T. Kalubakib. Tama po ba? Kalubakib? Ayan si sister. Ayan, ang next na makapag-uwi ng ating grocery. Congratulations, kapanalig Nesayo Estiliore. Misayo. At ang makapag-uwi naman ng grocery. Congratulations, kapanalig Shula. Tama po ba? Shula? Kapanalig Shula? Centeno. Centeno. Okay. Lapit po rito. At ang huling makapag-uwi ng ating grocery. Congratulations, kapanalig Dania Rela. Congratulations, kapanalig. Sige. Congratulations and Unahan na lang po tayo, sister. Sister, dito na lang po sa unahan. Sister, dito na lang po. Sa unahan, sister. Oh, ayan, smile ha. Takbo ng buhay nais malaman anong patutunguhan. Congratulations po. Sana atin ka po susunod ka panalig day ha. Thank you. Dalhin ng mga kaibigan. Yes. Ayan, Brother Koy, sino kaya ang 10 na makapag-uwi ng FSDC product? Aha, sino kaya? Umpisa na natin sa first 5. Ayan, kinakabahan na po ang iba. Unahin na natin. Congratulations, kapanalig Estelita Reyes. Estelita, lapit na po rito. Abang-abang. Next. Ang next na makapag-uwi ng FSDC product. Congratulations, kapanalig Luz Orferi. Kapanalig Luz. Next. At ang mga pangatlo na makapag-uwi, congratulations, kapanalig Julieta G. Roque. Ah, hindi tayo. Ilan na to? Next naman, kapanalig Edgar Santiago. Yes. Grabe yung saya nila. Next. Aurelita Ilagan. First 5 po. Asan natin yung first 5? Ayan, lapit na po rito. Ayan, may cut ako dyan ha. Tagi-isang delata. Ay, joke lang, joke lang. Picture daw po muna together with Attorney Yet Roque. Smile. 1, 2, 3, smile. Oh, parang hindi pa masyadong nakasmile. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Thank you so much po. Thank you. Next naman, first 5 again. Yan, unahin na natin. Congratulations, kapanalig Evelyn Tonog Banwa. Ay, congratulations. Next naman, ang makakapag-uwi ng FSDC, ikaw na kapanalig, Rizalia F. De Villieres. Ako ba yung basa ko? Medyo, sorry po, sister, baka mali ang next. Ito, ang pangatlo na mga pag-uwi. Congratulations, kapanalig Heriberto G. Villar. Next naman, ang makakapag-uwi. Congratulations, kapanalig Amor B. Mantele. Sana all talaga, no? Last, bunot ka na ng huli. Isyapoy mo na maigi. Ayan na. Okay, sino kaya yan? Yes, congratulations, kapanalig Sonia H. Elona. Sonia! Congratulations, kapanalig Sonia! Nasa na po ang Habang ating mga nagko-coffee. kapanalig. Okay, lapit lang po rito sa unahan for picture taking.
Ako. Okay. Oh, may cut ako dyan, tagi-isang bote. May isa pa. Okay, may isa pa. Aha, sino kaya ang isa pa? Yes, congratulations, Kapanalig Manuel D. Agustin. Manuel, lapit lang po rito sa unahan, Kapanalig Manuel. Aha. Okay lang po yan, sister. Hello, brother. Si brother yung pinakamatangkad sa batch ng first five. Okay, smile. 1. Ayan, maraming salamat po. O, dito naman tayo sa kalendaryo. O, limited edition po yan ng calendar ng Veritas. Okay. Aha. Ang unang-una na makakapag-uwi at makakapagtantos, Jinko. Congratulations, Kapanalig Jinko. Next, Kapanalig, Teresa Section. Next, Restita Marasigan. Sa letra ng A, Kapanalig Annalisa Villas. Next, Kapanalig Maria Fe Mendoza. Ayan, sino kaya ang 5 pang makakapag-uwi? Congratulations, Kapanalig Mila Monticalvo. Yan, congratulations, Kapanalig Georgie Balunto. Okay. Tawagin na natin si Kapanalig Puripasyon Pausto. Next, congratulations, Kapanalig Manuel Gala. next, last. Congratulations, Kapanalig Rodora Marasigan. Ayan, congratulations. Lapit na po rito sa unahan. May isa pa daw. Next, Zoraida Kalimatan. Lapit lang po rito. Maraming salamat po. May isa lang hindi nakuha pero bawi tayo. Next Kapanalig Day. Ang next Kapanalig Day po natin ay March 1. Okay na po ba? Sa 10? Okay na? Oh, may isa pa. Sagad na natin to. Lumapit ka na rito, Kapanalig. Julieta Galo. Asa na si sister? Hi, sister. Yes. Solo pic? Yes. Ay, solo picture. Parang certificate lang yan. Ito yung aking pamangkin. Ayan. Congratulations po sa mga kapanalig na
nanalo. Actually, lahat sila ay nakapag-uwi ngayong araw. Walang nabokya. Ano yung mga announcement natin, Ate Jessa? Yes, Go ahead. mga kapanalig, sa mga gusto pong mag-donate o magbigay ng kanilang pledge of support, gamit po ang ating bank account. Nariyan po ang ating mga bank account. Ang account team po natin ay DZRB Radio Veritas Foundation Incorporated. Nariyan po ang ating Metro Bank, BDO, BPI, PNB at Union Bank. At syempre pare ko, meron din tayong GCash account. Ang GCash account po natin ay nakapangalan kay Miss Apple Ann Estrella. Ang account number po na ito ay 0998-588-3660. At sa mga nakatutok po sa kanilang mga monitor, maaari niyo pong iscan ang QR code para sa easy process na transaction. Ayan na, 0998-588-3660. Ayan, sa mga kapanalig po na hindi pa po miyembro sa atin pong kapanalig community, i-text nyo lamang po ang inyong full name, address, contact number, birthday, civil status at ang inyong parokya. I-text lamang po sa numero 0998-588-3660 o sa numero 0917-621-1902. Ayan, sa mga kapanalig po na gusto po magpa-pick up ng kanilang pledge of support, nariyan po ang ating mga schedule. Tuwing Monday po, wala po tayong schedule. Tuwing Tuesday po, nariyan po ang Radio Veritas sa Antipolo, Marikina, Montalban, Cainta, Taytay at San Mateo. Tuwing Wednesday naman po, nariyan po ang Radio Veritas sa Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, Parañaque, Cavite at Laguna. Tuwing Thursday naman po, nariyan po ang Veritas sa Makati, Taguig, Pasig, Mandaluyong, Pasay at Manila. Tuwing Friday po, nariyan po ang Veritas sa Quezon City South, Caloocan South. Tuwing Saturday, nariyan po ang Radio Veritas sa Bulacan, Navotas, Malabon at Valenzuela. Tuwing Sunday po, meron po tayo dyan schedule sa Quezon City North, Caloocan North, Novaliches at San Jose del Monte, Bulacan. Tumawag lamang po o mag-text sa numero 0998-588-3660 at hanapin lamang ang Kapanalig Department upang kayo ay aming may schedule at personal na mapuntahan sa inyong mga tahanan. Ayan, yan lang ang ating mga announcement ba, Ate Jessa? Yes. Ayan. Okay, maraming salamat po, Ate Jessa, para sa ating announcement. At syempre, sa ating mga kapanalig, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating Kapanalig Day. Napakahalaga po ng inyong presensya, lalo na po sa mga palaging nag-a-attend at nagbibigay po ng oras sa programang ito. Palakpakan niyo po inyong mga sarili, mga kapanalig. Ayan. Hep, hep! Ayan. Tatanungin sila ng asawa niya, anong natutunan mo? Hep, hep, hooray! Ayan. Sana po naging masaya po kayo sa ating Kapanalig Day sa buwan ng Pebrero. At pag uwi nyo ng bahay, ayan, yakapin ang inyong mga kasamahan sa pamilya at sabihing mahal na mahal nyo po sila, no? Yes. Ayan, sana magkita-kita po muli tayo sa March 1 ang ating po next Kapanalig Day. Tantusan nyo na po ang inyong kalendaryo, March 1, 2025, Saturday po yan. At sana, mga kapanalig, may mga makasama rin po kayo sa mga kasama nyo sa parish, mga kapitbahay. Sana ma-invite nyo rin. Okay po ba yun? Amen? At syempre, naisin po nating pasalamatan ang ating mga kasama ngayong hapon. Unang-una po dyan, si Ma'am Apple Ann Estrella. Palakpakan po natin ang ating department head, si Ma'am Apple Ann Estrella sa ating Kapanalig Community. At syempre, pasalamatan din po natin ang ating mga Kapanalig Coordinator, Ate Jessa. Kaya pasalamatan natin si Brother Edison, si Brother Roniel, si Brother AJ. Sino pa ba? Si Sir Jessa at si Yes. Brother Coy. Yes. Pinasalamatan ko na yung sarili ko. At syempre si Brother Lloyd Gomez, ang pinakamabuting Kapanalig Coordinator. Yes. Yan yung likas. Papaya. At syempre pasalamatin po natin ulit ang ating mga kasama rito, si Sir Jervis sa Tech Department at si Sir Brian Avesilia from Social Media Department. Maraming salamat po sa inyo, Sir, sa pagtulong sa ating programa. Meron pa ba tayong mga announcement, Ate Jessa? Okay, tara na daw. Ayan, sa lahat po ng mga hindi pa po nakapag-pledge, ayan, contact lang po kayo sa
0917-588-3660. At sa mga kapanalig po, sana po suportahan nyo rin po ang programang Kapanalig Art tuwing alas 3 ng hapon. Sabado po yan. Mamaya po, meron po tayo ulit alas 3 ng hapon. Tulungan po natin no, na mas tumaas na po ang ratings ng station po ng Radyo Veritas. Makakaasa po ba kami? Amen! Amen. Ayan, sa mga kapanalig na nag-pledge po ng 1,000 pesos sa Radio Veritas Foundation, makakatanggap po kayo ng isang Veritas Kapanalig polo shirt. Lahat po ba meron ng polo shirt? Yan po ang ating bagong ano po ngayon, limited edition po na polo shirt, no? Nakalagay po dyan Kapanalig, tapos sa likod ay may quotes and logo po ng Veritas. Yan, sana po makapag-avail para pag nakita-kita po tayo sa daan, uy, Kapanalig. Okay? At dito na po nagtatapos ang ating programa, mga Kapanalig. Palakpakan nyo po muna ang inyong mga sarili. Ayan, salamat po sa pagpunta at sana po magkita-kita po tayo sa March 1, first Saturday of the month. At abangan nyo po no, ang ating guest priest po niyan. At i-follow nyo po ang ating social media, Kapanalig Community. At syempre, saan pa ba? Sa atin pong Facebook, Instagram, YouTube, and also meron din po tayong TikTok account. So siya lang po ang Kapanalig Community. At muli, ako po inyong kumpara sa balat ng radyo. Pare ko at your service na nagsasabing anumang problema ang kinaharap mo, hingala na malalim at sabihing every gising is a blessing. At ako naman po ang inyong certified Kapanalig Jessa Abrigo. Maraming salamat mga Kapanalig. Bye-bye!